Hi guys, so today, recap lang tayo dito kay Gold. So, meron din tayo ditong mga positions. Eto, so nagkaroon ako ng profits tapos in-average ko lang. So, this one is for Alo, still open ito. And nagkaroon siya ng mahabang retracement dito. So, 15 minutes time frame, grabe yung binagsak niya. And medyo malalim naman dito yung pinaka-entry ko. Pero nag-average kasi ako kaya umakyat din yung liquidation price guys. No? So, discuss na lang natin yung mga ideas dito. I just started dito ng small amount. Pero sa idea lang guys, no, for the gold setups or trades natin dito. So as you can see guys, hindi perfect yung mga setups ko dito, no. So like for example, I have this negative. Yan, negative din tayo. Itong sa mga close PNL natin ay positive naman, no? Pero meron pa ako ditong other pairs. So let me pull out. Yan, like Bio, Cheap. I think meron pa tayo ditong trades din na yan. Negative tayo kay Alo. Velvet, negative din tayo. Ayan, Alo, Velvet. Meron tayong positive kay Stong Broker. And right now, yung medyo bumubuhat dito is yung trade natin kay Alo guys, no? So plus 90 USDT tayo. So maganda yung mga entry ko dito. Ayan, meron naman tayo ditong reference, no? Kaso, I do some average trades dito. And adjusted naman yung SL, no? So, still running pa rin naman itong trades na ito. Yung MACD natin sa 15 minutes time frame ay magkakaroon na ng recovery na. So, we'll see. So, ngayon guys, bago natin i-discuss yung mga trades natin dito kay Gold, ayan, meron naman tayong mga reference as mentioned. Punta tayo sa 1 hour. Kung hindi nyo pa na-like itong video na ito guys, no, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin. Turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no. So basically today guys, no, this is only an ideas trade recap. And again, itong video natin today does not qualify as an investment or financial advice guys, no. So discuss ko na rin dito yung pinaka-risk. As you observe, meron tayong mga negative na i-share ko sa inyo, no. Ayun, punta tayo dito guys, no. Again, not financial advice itong pinaka-trade recap natin today. So, as we observe, medyo lakihan ko na lang din ito para mas magkaroon tayo dito ng magandang analysis, no. So, this one guys, usually pag gold yung tinitrade ko, medyo hinahide ko itong MACD kasi yung MACD ginagamit ko for validation lang, especially sa mga alts, no. So dito guys kay gold, kahit papaano nare-respect yung mga key level, no, support, resistance. So meron ako ditong trades, like for example this one. Yan yung pinaka support niya, itong zone na ito. And meron lang ditong retest na na-observe tayo. Pero na-respect siya, no, 43.32. Ayan, yung zone na yan. So, yan yung mga key level niya guys, no. So, dito guys, meron ako isang indicator lang na ginagamit which is EMA 50. Especially 1 minute kapag momentum yung price action ay nagkakaroon siya dito ng confirmations, no. So, like for example, this one is nice. Double bottom. If we observe 50 EMA acting as support, ayan, before siya nagrally doon sa zone ng 4,500, like this one. So, hindi lang natin makita yung pinaka buy and sell. Try ko i-pull out. Ayan, so andito pala. So, we have these setups. So, 5 minutes. So, meron naman tayong live neto guys, no. Bali, live natin na in-execute yung play natin dito. So, like for example, punta tayong 1 minute. Dito sa 1 minute guys, no, meron tayong mga in-execute. Like, I think this one. Dito, ito, live natin to na ginawa. As you observe 50 EMA, meron tayo dito na kita na kino-confirm na sa 1 minute time frame lang. So, after that, I decided na mag-long din dito for a momentum play. Like, nagkaroon siya ng breakout. I decided to go long dito. Ayan. And then, TP lang dito. That's why meron tayo ditong setups na ganyan, no? So, we can check. Tapos, dito sa details. So, meron tayong small profits. Ayan. Yung play ko dito is ganyan, no? So, as long as na dynamic yung pinaka 50 EMA, I decided to ride the momentum, no? And like for example, this one, nabasag niya yung resistance dyan. So, another confirmation bias yun, no? So, mga ganun lang. As well as this confirmation. Pero for this one, since I set ng mga break-even stops, ay na-hit sometimes guys, no? But for me, it's type of mitigation risk naman yung mga ganong approach dito sa end ko, no? So, itong mga historical
B&S. Pwede nyo naman ito na i-enable just to review yung mga previous trades nyo. So, puntahan nyo lang yung pinaka-official link sa description ng video na ito. If you are interested, you can just create an account for free. And if ever na meron kayo dito mga na-execute, lalabas itong BNS, no? So, punta lang kayo dito sa pinaka-icon na ito. Ito. And then, tick nyo lang itong order history. Dapat mag-enabled or na-tick nyo yan or mag-white yan para lumabas yung mga executions nyo dito, guys, no? You can just review ng mga execution. So, for me, ino-open ko lang ito para i-backtest kung ano yung nangyari doon sa previous trades ko. Like, for example, this one. I think this one is short, no? So, dito naman, I decided to short this one kasi yung mga whole number, like 4,500, kapag nire-retest yan, makunat yan, no? So, that's why I decided to enter some short position dito. So, ganyan yung pinaka-entry ko. So, ganyan. And then, tight SL lang din kasi anytime pwede niyang basagin yan since tinouch niya na yung zone na yan, ay potentially pwede niyang basagin yan, no? So, pinaka-typical lang dito is yung 50 EMA na inilagay natin dito. So, meron pa tayo ditong mga SL. I think gusto ko rin pakita para ma-explain yung ito. Medyo malaki-laki ito. So, isa sa mga disadvantage or risky part dito, guys, is that yung pinaka-leverage type, no? So, medyo mataas ito. I think, if I'm not mistaken, last night ito. So, sobrang liit lang na asset dito just to backtest everything. Pero, yun, isa din yun sa pinaka-downside, guys, no? Aside from that, medyo amplified din yung fees dito kapag in-exit mo. So, you can set your preferred leverage dito. I'm just testing out this one lang, how it works, no? So, medyo risky na yan. Make sure you understand yan kasi sobrang risky ng leverage to. So, meron pa tayo dito mga SL, I think. So, this one, I think break-even na ito. Pero since mataas yung leverage, mataas din yung pinaka-fees, no? So, please be mindful for that, guys. And after that, I decided to close. And wala muna akong trades. Pina-call down ko muna yung price action. And hanap ako ng other pairs. Isa sa mga nakita ko dito na medyo okay yung price action, nagkakaroon ng retest, is itong si Alo, no? So, puntahan natin. So, dito kay Alo, ito binanata natin dito dahil key level ito, no? So, na-mention ko rin ito sa live stream. Itong zone na to could potentially sweep, no? Hanggang 28.30, mga ganong idea. Pero hindi na niya tinamaan. Pero I can see some confirmation as well as rejection. Nare-respect yung zone na ito. That's why I decided to DCA long dito sa price action na to, guys, no? At right now, sobrang risky din ito. Drastic din yung pagbagsak niya. Ayan, no? Ilang percent din yung pagbagsak niya. Good thing lang dito is that medyo malalim yung entry ko. And I'll try to DCA some of positions dito. Kaya medyo na-adjust na yung position ko dito, guys, na itong position natin. So, right now, running ito. Ito siguro yung isa sa mga nagbubuhat dun sa asset ko. Aside from those position history na ipinakita ko sa inyo, guys, no? Yun, guys. Hopefully, nagkaroon kayo ng insights, ideas dito kay gold. How this play executed. And kung meron pa kayong mga questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. You can also explore this application, like for example adding those oscillators, those indicators. So dito lang naman yan sa gilid ng candlestick type, no? So dito sa area na ito. Ayan. So yun, guys, no? Hopefully you get some insights, ideas sa video natin today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.